Let's talk real talk. Unveil the spark inside the dark. Let's talk real talk. Every story makes a mark. Luzon, Visayas, Mindanao. I'm your founder, Cheryl. And I'm your mentor, Mami Luz. Let's talk Real Talk. Welcome, Mami Luz, sa Team Support System channel, Let's Talk Real Talk. Thank you, Founder. And also, welcome ka din po dito sa amin sa Panitan Talk. Thank you, Mami Luz. At ito na nga, Pilipinas. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang nag-iisang mentor, pioneer, and advisor natin na si Mami Luz Marie Basidolara. All the way from Panitan, Capiz. So, ayan, finally, nandito na tayo at nakita ko na ang ating mami, ang nag-iisang mami. Ngayon, guys, pakinggan nyo ang kanyang mensahe na talaga namang mai-inspire po kayo, lalo na po sa mga baguhang content creator. Inyong tunghayan ang kanyang kwento, paano niya napagtagumpayan ang monetization na inaasam ng bawat Pilipino, ng bawat isa na nagnanais ma-monetize dito sa social media. Ayan. Magandang buhay po. Ayan, nag-start po tayo bilang isang content creator. Naalala ko nung August. Ayan, August tayo nag-start. Tapos, maraming mga pagsubok ng mga pinagdaanan, no? Sa team, maraming mga nag-alisan, maraming nagsidatingan, maraming magagandang kwento, meron ding hindi magaganda. Pero patuloy pa rin tayo, patuloy pa tayo nag-support dito sa team support system natin. Ayan, tapos lahat po ng tinuro ng ating napakabait at napakasipag na founder, ayun lang po, ginawa ko lang po lahat yun. Nagpursige lang po talaga ako, nagsipag araw-araw sa paggagawa ng content, sa pag-upload araw-araw. Hindi po ako nawala ng pag-asa. At merong mga maraming mga Struggle, may mga violation, may mga restriction, pero tinuloy ko pa rin. Hindi ako nawalan ng pag-asa, itinuloy ko pa rin yung account ko na yun kahit maraming problema. Inayos ko, nag-delete ako. Ayan, at pagkatapos ng pag-delete ko, nag-everyday ako upload. Morning, simula alas 5 ng umaga, nag-upload na ako. Tapos sa tanghali 11, tapos sa hapon 4 p.m. Regular yon, araw-araw sa loob ng 7 buwan. Akalain nyo yun, guys, 7 months. Yes, 7 Pero months. hindi siya nainip, hindi siya naging mareklamo sa buhay. Bagkos, pinatunayan niya sa atin na yung Sinipagan pagsusumikap, no? Sipag at tiyaga lang talaga. In 7 months, hindi ka napagod magpuyat, Mami. Hindi. Kasi ano talaga, yung willingness ko talaga at saka yung gustong-gusto ko talaga ipakita bilang isang content creator na sa sipag at tiyaga, sa aking determinasyon na mamo-monetize ako. Kaya hindi ako nawalan ng pag-asa. Kaya ina-encourage ko yung lahat ng mga content creator, lalo na yung mga hindi pa namo-monetize. Ayan, sipagan lang po natin mag-upload ng mga engaging content, like yung sarili nyo po, yung mukha nyo po, ang binibidyohan nyo, kahit mga simpleng salita lang, basta nakarap yung mukha ninyo. Ganun lang po, at saka laging nakangiti, yung mga positive thoughts lang yung laging ginagawa natin content, yung ipakita natin na may inspire yung mamamayang Pilipino sa mga content na ginagawa natin, makapupulutang aral, lalo na sa mga young ones, sa mga young people, makapagbigay tayo ng inspirasyon, lalo na sa mga mother, sa mga nanay, or gaya ko, sa isang mami na medyo kahit sa edad ko na ito, nagsumikap pa rin ako na ma-monetize ako. Siyempre, Mami, patunay na yung kasabihan na age is just a number. Yes, age is just a number, pero hindi naman po tayo gumawa ng mga content na yung para bang nagsayaw-sayaw tayo ng kung ano-ano, hindi. Ang ginawa lang po natin is yung mga daily routine ko lang, yung halimbawa sa aking work as daycare worker, yung pag nagtuturo ako sa mga bata, nagluluto ng mga pagkain, nagtuturo ng mga kanta,
yun, mga yung ginagawa ko, yung mga kung saan ako pumupunta, kasama ko yung mga anak ko, yun lang, lagi akong ginagawang mga content. Ang mahalaga kasi dito, meron kang advocacy. As content Yes. creator, Oo. dapat alam mo or isinasaalang-alang mo yung pakinabang ng mga contents na ginagawa mo dun sa viewers and followers mo. Hindi lang yung pangarap or yung layunin mo na kumita. Dapat layunin din po natin, guys, na makapagbigay ng motivation Motivation. doon sa mga manunood natin. Importante yun. Kasi nowadays, maraming gumagamit ng cellphone, yung mga Yes. young people, yung mga bata. Ayan, dito sa team support system, ina-encourage natin yung mga ka-team natin na magawa ng mga content na magagandang content na merong makakapulutang aral ang mga Yes. kabataan, tsaka yung mga nanay. Yan, maging modelo tayo sa ating mga anak. Gumawa tayo ng, kung tayo ang magko-content, gumawa tayo Yes. ng content na hindi naman ikakahiya ng ating mga anak. Yes, tama Yan, po. yun ang may advice ko. At saka maging ano po tayo, maging modelo sa ating mga anak para gumawa rin sila ng mga mabuti. Ano yung mga bagay na nabago sa buhay mo or ano yung naging impact ng social media sa buhay mo? At the same time, nung pumasok ka sa team support system, ano yung mga pagbabago na naranasan mo? Maraming pagbabago syempre. Dati ano lang bahay lang tayo, tapos work, uuwi ng bahay, work, tapos matutulog sa tanghali, gigising ng umaga. Pero yung naging content creator na ako, talagang natutunan ko gumising ako ng madaling araw kasi struggle tayo sa net Habol tayo ng pagising natin ng 4 AM, kailangan na nating mag-reels, magawa ng content. Harap tayo sa cellphone, kahit nagkakape lang nagkakape pero umaarte-arte sa harap ng kape. Minsan pinagtatawanan pa nga ako ng asawa ko O ayan. At tapos yan, siyempre nabisi na tayo. Kailangan umabot tayo patak ng alas 7, matapos na yung reels ko kasi mag-go na rin ako alas 8 ng trabaho. Ayan, yung mga pinagagagawa ko sa araw-araw, nai-enjoy ko yan. Tapos pagdating naman doon sa trabaho ko naman, habang nagtuturo naman ako doon sa mga bata, nagdi-video pa rin ako ng mga video clips. Maraming mga video clips ako nagagawa Kaya pag uwi ko ng 11 AM, meron na naman akong content na mai-upload sa tanghali. So, naging daily routine mo na yun? Oo, naging daily routine ko na yun. Lahat ng anong ginagawa ko. Naging busy pala talaga yung buhay naging mo. busy. Simula nung pumasok ka ng social media. Oo, naging busy kahit nga minsan sa pag-CR. Bibidyohan mo pa. Parang Kakaloka. bibidyoan, kakain, bibidyohan. Magsasaing at magprito ng magsasaing. Oo, magkukuha ng talbos ng kamote, bibidyohan. Ayun, maraming pagbabago talaga At yan, magpasalamat po ako sa Facebook team. Thank you po sa oportunidad na dito po sa Facebook, nagkaroon po tayo ng additional income. Siyempre, kaya monetize na nga tayo. Meron tayong, siyempre, kikitain dito sa pamamagitan ng pag-upload nating araw-araw. At thank you din sa ating napakabait na founder, Ma'am Cheryl Salazar Viñas, at sa lahat ng team support system members. Yan, meron tayong Luzon, Yes. meron tayong TSS Visayas, TSS Mindanao. Ayan guys, ini-invite po namin kayo sa lahat po ng taga Visayas. Nandito po ang ating founder, Yes. Team Support System Founder, Mami Luz Maribasi Dolaca. Sa mga gusto pong mag-join, i-PM nyo lang po siya. Ayan, i-assist po kayo, lalo na sa mga baguang content creator, kung paano po yung tamang pag-content and regarding sa monetization, sa policy ni Facebook, maaasahan nyo po si Mami Luz. So ayan, proud po ako na meron tayong Mami Luz Marie na isa siya sa nagpapatunay na merong salitang honesty and loyalty. At thank you din founder sa mga naituro mo sa akin. Pinagtiyagaan mo kong turuan simula nung umpisa at na-encourage mo ko na wag akong titigil. Tuloy pa rin kahit na maraming mga pinagdaanan yung aking account, tinuloy ko pa rin. Ayan. Kaya ini-encourage ko yung mga baguhan
Yan, go lang tayo, sipagan lang natin, at Yes. saka ang maging determinado tayo sa ating gustong marating. Yung goal natin, yan, i-push natin yung goal natin, mamo-monetize tayo. Sipagan lang at saka maging consistent lang talaga. Be Wise Pilipinas!